Okay, praise the Lord. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. At good morning po mga kapatid. Pakaway naman kung clear po ako sa inyo mga kaibigan. Ayan, isang napakagandang tanawin na makita po ang bawat isa sa atin na nakangiti at nandito po ngayon tayo sa presensya ng Panginoon para papurihan po ang ating Diyos. At bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, maaari pong samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah, dakila at mapagpalang Ama, salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na kami pong muli ay dumudulog sa iyo sa oras na ito, Panginoon, para ikaw ay purihin at para po sa ganun ay maturuan ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ako lamang ay iyong instrumento, O God, at alam mo po ang hangarin at panalangin ng bawat isa sa amin, O God, at kaya-kaya mong tugunin yan, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita na aming mapapakinggan. Ihanda mo po ang mga isip namin at mga puso namin, gawin mong matabang lupa, Panginoon, para doon po maitanim ang banal mong salita at ibubunga po nito, Panginoon, ang katuwiran, ang kabanalan, Panginoon, na yun po ang hinahanap mo sa bawat mananampalataya. Salamat po, O Diyos, at muli po, hinihiling namin ang banal mong Espiritu na siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, O God, para ipaunawa po ang aming mga pag-aaralan. Lord, ikaw lamang ang madakila, ikaw ang aming itinataas at inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan na idudulot po ng iyong mga salita, O God. Salamat po, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so praise God. At ngayon naman ay papahintulutan natin ang salita ng Panginoon na mangusap po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang salita po ng Diyos, yun po yung ilaw po ng ating buhay sa mundong ito. We cannot live right before the Lord. Hindi po natin kayang-kayang itama ang ating buhay, di ba? Gusto nating magbago, kaya kung matatandaan po ninyo, nung nag-aaral tayo, di ba? Lagi tayong hinihingan ng teacher ng New Year's resolution. Kasi gusto ng teachers natin na meron tayong goal sa ating buhay. Lagi nating sinusulat na, hindi na ako mangungupit, hindi na ako magnanakaw, hindi ko naaawayin ang aking mga magulang, hindi ko naaawayin ang aking ate at mga kuya. Marami tayong ipinapangako, pero pagkapasa natin ng papel, bumabalik na naman tayo sa dating tayo. Amen? At ganun po yung proseso ng tao dito sa mundong ito. Kahit gustuin man po nating magbago, ay paulit-ulit po tayong nagkakasala sa ating Panginoon. At yan po ang purpose kung bakit po tayo nagba-Bible study, para malaman natin, mga kaibigan, na ang katugunan po sa lahat po ng ating mga hangarin or ang pagbabago na inaasam-asam po ng bawat isa sa atin ay kay Kristo lamang po. Kaya ngayon pa lang ay pinagpala po ang bawat isa sa atin. Kasi pinahintulutan po natin at binigyan po natin ng puwang ang Panginoon at ang kanyang salita na mangusap po. Binigyan po natin siya ng prioridad. At alam nyo, ang lahat ng tao na nagbibigay ng oras sa ating Panginoon ay binibigyan din ng oras ng Panginoon. Amen? Kaya yan po ang susi. Kung binibigyan natin ng panahon ang Diyos din ay nagbibigay po ng panahon para sa mga hinaing mo, para sa mga panalangin mo, para sa kaso mo, para sa pamilya po ng bawat isa sa atin. At habang tayo po ay lumalago, habang tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, gusto po ng Diyos na tayo po ay lumago. Ayaw po niya na laging hanggang doon na lang ang ating nalalaman. Ayaw po niya na hanggang doon lang ang ating buhay. Gustong-gusto ng Panginoon na palaguin po ang bawat isa sa atin. Ano ang purpose kung bakit kailangan nating lumago? Para hindi po tayo madali na masway. Hindi po tayo madaling, malito o kaya madali tayong maloko ng ibang tao. Kasi alam nyo po, mga kaibigan, marami pong nagtuturo tinuturo nila ang salita ng Panginoon. Pero alam nyo ang sabi ng Bible, many people will come in the name of the Lord to deceive, para lukuhin ang mga tao. Kaya ito po, mga kaibigan, hindi po tayo perpekto, hindi po nakakapagligtas ang church na kung saan po kami nabibilang. Pero ang salita po ng Diyos na nakasulat po sa Bible, yun po ang gabay ng bawat isa sa atin at yun po ang katotohanan. At sabi po ng Diyos sa kanyang salita, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan na yan, masakit man o masarap sa ating pandinig, yan po ang magpapalaya sa atin. Kaya wag po tayong ma-offend, mga kaibigan. Minsan parang bakit direct
at straightforward ang salita ng Panginoon. Dahil wala nang oras para magpaligoy-ligoy tayo. Gusto ng Panginoon na warningan ang bawat isa sa atin para sa ngayon pa lang, habang wala pa siya, ay maitama po ang ating mga buhay. Kaya sabi ko nga, maraming mga magtuturo na, puro prosperity ang kanilang tinuturo, puro pagpapala ang kanilang mga naituturo. Pero nakakalimutan nating ituro ang mga babala. Babala na siyang manggigising sa pananampalataya ng bawat isa para maiayos po at maitama ang ating paglakad sa ating habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Amen? Kaya gustong-gusto po tayong palaguin ng ating Panginoon. Kaya ang topic po natin sa umagang ito is about spiritual growth. At paano po ba natin paano po tayo lalago? Paano po tayo mag-grow sa ating pananampalataya sa Diyos? Okay, unang-una, kung babasahin po natin ang Romans chapter 13 verse 11. Tingnan nga po natin ang Romans chapter 13 verse 11. Ano po ang nakasulat dyan? Sabi niya dito, and do this. May mga binilin prior to this verse, may mga isinulat po ang Apostol Pablo para nagabay ng mga tao kung paano sila mabubuhay. At sabi niya, and do this, understanding the present time. Unang-una, kailangan po nating maintindihan ano ba ang nangyayari sa panahon ngayon. Baka hindi pa ninyo nalalaman mga kaibigan, nagkakagyera na po sa Middle East. Dahil ang Iran, ayan, binobomba na ang mga different nations. Parang nagtatantrum siya kung sino-sino na lang ang kanyang pinapadala ng mga nuclear weapons. Kaya yan, nag-e-escalate po ang gyera sa Middle East. Nabomba nila ang Dubai, nabomba nila ang Israel, nabomba pa nila pati yung Great Britain military base. Marami silang Qatar. Ayan, marami silang binobomba, kaya yan nagkakagyera na po. At alam niyo po ang mga gyera na ito, hindi po ito mga aksidenteng bagay lang na ngayon lang nangyayari. Actually, ito po ay mga senyales, sabi po ng Panginoon, sa nalalapit na pagdating ng ating Diyos na tagapagligtas, ay anong tawag nito? Pasama ng pasama ang mundong ito. At there will be wars and rumors of wars. Magkakaroon ng mga gyera at hindi lang usapang gyera, kundi talagang nangyayari na. At alam nyo ba na hindi na natin kailangang pumunta sa Middle East or kung saan ang nagigyerang mga nasyon. Pati sa loob ng tahanan may gyera na din. Hindi natin kailangan ng nuclear weapon para masabi na may gyera. Dahil nalalaman natin, nakikita natin sa ating kapaligiran, even sa loob ng selda, sa loob ng BJMPs, sa loob ng mga tahanan mismo, sa loob ng simbahan pa, minsan ay nagkakaroon po ng gyera. At ito po ay hindi mga aksidenteng mga bagay. Ito po ay sinyales ng nalalapit na pagdating ng ating tagapagligtas. Pero sabi ng Panginoon, kung itutuloy po natin, the hour has come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. Kaya ang unang-una po na gagawin ng bawat isa sa atin na ayon po sa ating binasa is for us to grow sa ating spiritual life para tayo po ay lumago at magpatuloy na maging matatag sa ating pananampalataya. Kailangan po nating gumising. Hoy, gising, sabi ni Noli De Castro, di ba? Sa newscast sa TV, di ba? Hoy, gising! Kailangan din nating nang ihoy ang bawat isa sa atin. Hoy, gising kapatid! Magising ang bawat isa sa atin sa ating pananampalataya. Bakit may natutulog po bang nananampalataya? Marami po mga kaibigan. At hindi po tayo exempted. Kaya salamat sa Panginoon na yan, dumadalo po tayo sa Bible study para matapik ang ating mga balikat, para tayo ay masampal ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon, para tayo po ay mabuhusan ng mainit man or malamig na tubig dahil ang purpose po ng salita ng Diyos, gisingin ang bawat isa sa atin dahil gusto niyang gising tayo, gising yung pananampalataya natin sa kanyang pagdating. Kasi sayang naman kapatid, sayang kung yung pagiging Kristiyano natin ay sa pagdating ng ating Panginoon ay ang mapapakinggan natin is, sorry, I do not know you. Sorry na lang, hindi kita kilala. Bakit hindi tayo magkikilala ng Panginoon? Dahil hindi po tayo nagpatuloy, hindi po tayo gising nang dumating ang Diyos.
Sabi ng Panginoon, huwag niyong hayaan na sa pagdating ng Panginoon, kayo ay nagpapahinga. Huwag niyong hayaan na sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay nasa winter season natin. Winter is yung malamig na season nung nanlalamig tayo, mga kaibigan. Alam ko po na dahil sa paulit-ulit na pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, sa Bible study, lumalalim po yung pagkakakilala natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. At tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. Pero hindi po hanggang doon lamang. Kailangan po nating magpatuloy na magdingkod. Kailangan po nating magpatuloy na gawin ang kanyang kalooban. Dahil sabi po sa Matthew 7:21, sabi niya doon, hindi lang yung tumatawag sa kanya ng Diyos, Diyos. Lahat po tayo, especially ang Pilipinas. Alam niyo po, ang Pilipinas, Christian nation po. Ang iba't ibang bansa po in the Southeast Asia, they are not Christians. Tayo lang po na Pilipinas, only the Philippines, tayo lang po yung tinawag na Christian nation among all the Southeast Asian nations. Iba po ang sinasamba ng ibang nasyon. Pero tayo po, bukod tangi, nakikilala natin si Jesus, tinanggap natin siya. Lalong-lalo na ngayong nagba-Bible study tayo, lumalalim yung pagkakakilala natin sa Kanya. Tinatawag natin siya. Minsan pa nga, pati nung nadulas ka, tinatawag mo, di ba? Ay, Jesus! Oh my God! Di ba? Nakagat mo ang dila mo, oh my God! O kaya natapilok ka, oh Jesus! Natatawag natin ang pangalan ni Jesus kasi kilala natin siya. Pero, sabi ng Panginoon, hindi lang yung pagtawag ang magiging basihan para ang bawat isa sa atin ay mailigtas. Ang hinahanap po ng Panginoon, only those who does the will of my Father. Yung gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, sila po ang maililigtas. Kaya ito po ang gamit ng Bible study. Dito po natin nalalaman ang katotohanan. Dito po natin nalalaman ang dapat nating gawin. Hindi po natin kayang malaman kung hindi po tayo mag-a-attend ng Bible study. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig, doon po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay hindi original sa tao. Hindi po natin kasama yan nung ipinanganak tayo. Baka sabihin natin, ay di bali pastora dahil Kristiyano ang pamilya ko o kaya naglilingkod sa simbahan ang tatay ko, ang lolo ko, maaring devoted tayo sa isang religious group. Akala natin mana-mana ang pananampalataya. Hindi po mga kapatid. Ito po ay nakakamtan natin sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. At ang salita na yan ay yung makapangyarihan, yung sinamahan ng anointing ng Espiritu Santo. Kaya yan, minsan na masakit po ang salita ng Panginoon, di ba? Nasasaktan tayo, lalo na kung nasasagi ang ating mga ego or mga pride natin. Lalo na kung nababanggit ang mga ginawa nating kasalanan, nasasaktan tayo sa salita ng Panginoon. Pero wag po nating sisihin ang mga tagapagsalita ng Panginoon dahil instrumento lamang po sila. Ito po, hindi po masama ang balak ng Panginoon. Kung bakit po niya ibinubulgar, kung sino po tayo at kung ano po tayo, dahil gusto po ng Panginoon na linisan tayo. Amen? Gusto po ng Panginoon na makita natin yung ating kamalian para may pagkakataon tayo na magpunas, para may pagkakataon tayo na maghilamos. Diba? Ganun, yung salita ng Panginoon is parang salamin. It's like a mirror. Na kung saan mananalamin tayo, di ba? Kung mananalamin po tayo, makikita natin na, ay, tabingi yung bangs mo, o kaya, ay, hindi maayos yung buhok mo, o kaya may muta ka, o kaya mayroong dumi uling sa iyong pisngi. Siyempre kapag nakita mo kung ano ang mali sa mukha mo, ayusin mo ngayon, maghihilamos ka, pupunasan mo yung uling, yung dumi na makikita mo. Wala naman sigurong magsasabi na, ay, hayaan mo na, bagay ko naman ito, in fairness, bagay ko. Wala naman sigurong magsasabi ng ganun, di ba? Ayusin natin, lilinisan natin. Ganun po ang purpose ng salita ng Panginoon. Kapag po pinakita ng Diyos kung ano ang mali sa buhay natin, ito po ay isang pagkakataon para tayo po ay magbago. Amen? Kaya gustong-gusto po, para tayo po ay lumago, kailangan po nating gumising. Gumising po tayo sa ating pananampalataya. Of course, naiintindihan po natin dahil tao lamang po tayo. Marami tayong mga discouragement, may mga nadidismaya, marami tayong nakikita sa ating kapaligiran na pwedeng magpahina ng ating pananampalataya. Or maaaring yung panalangin mo parang hindi sinasagot ng Panginoon. Or maaaring parang feeling mo ang layo-layo mo sa Panginoon. Kaya nga po merong pagpupuri.
Kaya yan, bago po tayo dumadako sa salita ng Panginoon, ay inihahanda po muna natin ang ating mga puso sa pamamagitan po ng pagpupuri. Kaya yan, pinamunuan tayo ni Brother Joshua kanina, kumanta tayo, sumayaw tayo. Kaya sa pagpupuri po mga kaibigan, during the praise and worship, huwag niyo pong limitahan ang inyong mga sarili. Huwag kayong mahiya na pumalakpak. Huwag kayong mahiya na magtaas ng inyong mga kamay. Alam niyo po ang pagpalakpak, pag-awit, pagsayaw, pagtaas ng kamay, pagsigaw ng hallelujah at praise the Lord. Ito po ay biblical. Ito po ay bilin ng Panginoon. Sabi niya sa Psalm, shout for joy. Isigaw ninyo ang inyong kagalakan. Magpasalamat kayo sa Diyos. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Sabi ng salita ng Panginoon. Kaya ang pagtataas, pagpalakpak, pagsigaw, pagsayaw, ito po ay mga aksyon ng ating katawan na nakakalugod po sa Diyos. Alam nyo, kapag inialay natin sa Panginoon, ay ang bilis bumaba ng presensya ng Panginoon. At kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, ay talo ang kaaway sa buhay natin. Talo ang trabaho ng demonyo. Because no one can withstand the presence and the power of God. Kaya pumalakpak ka, kapatid. Kung sa pagpupuri po natin ay pumalakpak po tayo, kung hindi pumapalakpak yung katabi mo, hayaan mo. Salvation is between you and God. Walang sabit-sabit. Hindi pwedeng, sige, brother, palakpak ka lang dyan. Pagdating ni Lord, sasabit ako sa paa mo. Hindi pwede ang ganun, mga kaibigan. Individual po ang kaligtasan. Kung ano ang ipinapakita natin sa Panginoon, yun po ang napapanood ng Diyos. Yun po ang nakikita ng ating Panginoon. Kaya sa pagtataas po ng kamay, huwag tayong mahiya. Huwag kang mahiya na magpuri sa ating Panginoon. Kahit ikaw lang ang nagpupuri sa BJMP kung nasaan ka ngayon. Huwag mong limitahan. Dahil gusto mong maging kalugod-lugod sa Panginoon, huwag kang mahiya na sumayaw at lumundag sa ating Panginoon. Kaya sana po, during the praise and worship, the next time po na babalik tayo sa Bible study natin next Friday, sana po sa praise and worship, makita po ng Panginoon na lahat po tayo ay pumapalakpak. Lahat po tayo ay nagtataas ng ating mga kamay. Alam nyo, naiinsulto po ang Panginoon, nagseselos po ang Panginoon. God is a jealous God. Siya ang nagliligtas sa atin. Siya ang nagpoprotekta sa atin. Pero iba ang pinupuri ng tao. Kagaya din sa basketball, di ba? O kaya sa boxing, kunwari nakasuntok si pambansang kamao, si Pacman, di ba? Nakasuntok siya, taas lahat ng kamay ng mga Pilipino. Pero pagdating ba ng sakuna, pagdating ba ng dilubyo, pagdating ba ng mga kalamidad, ano ang magagawa ng tao? Wala. Pwedeng tumulong si Pacman, pero sa limitadong tao lamang, hindi sa pangkalahatan. Kaya kung yung mga tao, yung mga basketball players, ayan, ang taas ng mga lundag natin para i-cheer sila, para palakpakan sila. Pero sa oras ba ng problema mo, may magagawa ba ang mga tao na pinalakpakan mo? Wala. Pero kung ang Diyos ang papalakpakan natin, ay sa iyak mo pa lang sa Kanya, sa pagdulog mo pa lang, pagtawag mo pa lang ng pangalan niya, ay nakaunat na kaagad ang kamay niya para ikaw ay iangat. Yan ang Diyos na makapangyarihan na ating pinupuri at sinasamba sa oras na ito. Call upon me, sabi ng Panginoon. Call upon me in the day of your trouble. Tawagin niyo ako sa oras ng inyong pangangailangan at ako ay tutugon sa inyong mga hinaing. Kahit pa bunga yan, yung pangangailangan mo ay bunga ng pagkakamali mo. Alam niyo si Peter, nagkamali siya. Nagduda siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Lumalakad na siya sa ibabaw ng tubig Na-experience niya yung miracle Pero dahil nakita niya yung mga alon, ay nagduda siya, kaya lumubog siya. Dahil sa kanyang pagdududa, kaya siya lumubog. Pero nung tumawag siya, Lord Jesus, help me! Sabi niyang ganyan, ay iniunat kaagad ng Panginoon ang kanyang kamay. Hinila niya si Peter into safety. Kahit nakamali ni Peter yon. Kaya kaibigan, napakalinaw ng mensahe ng Panginoon. Lahat po tayo ay nagkakamali. Pero kung sa pagkakamali mo, iba pa rin ang tinatawag mo, ay talagang double-double na ang kamali na ginagawa mo. Sa pagkakamali natin, mga kaibigan, Panginoon ang tatawagin natin. Kayang-kaya niya tayong isave. Kayang-kaya niya tayong ilayo sa anumang kapahamakan. Kayang-kaya kanyang palabasin, kapatid, kung yung
kung yung pagtitiwala mo sa Kanya at pananampalataya ay buo at tapat. Meron ngang isang bilanggo na nasintensyahan siya ng maraming taon, 100 years, parang 100 lifetime imprisonment for every case. Kasi ang dami niyang napatay. So, sa isang patay, 100 lifetime, habang buhay na pagkabilanggo. Sa isang patay ulit habang buhay, kaya kahit patay na siya, nagro-roll pa rin yung kanyang sentensya. Pero nung nanampalataya siyang buo sa Panginoon, talagang isinuko niya ang kanyang buhay at talagang ginawa niya ang lahat ng kalooban ng Panginoon. At talagang dumulog siya, nagpakumbaba siya, nagsisi siya, at hinayaan niya na ang Panginoon ang siyang manguna sa kanyang buhay. Hindi man po siya perpekto, pero hinayaan niya na sakupin siya ng Panginoon. Alam niyo, in 6 months time, pinalaya siya. At ngayon po, isa na po siyang alagad ng Diyos na nagtuturo po ng salita ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ano man po ang ginawa natin sa ating buhay, pero kung tapat po tayong maglilingkod at susunod sa kalooban ng Panginoon, nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Panginoon. Kahit pa sabihin natin na, ay, Pastora, wala nang kapag-apag-asa ang buhay ko kasi ganito ang ginawa ko, patong-patong ang kaso ko sa Panginoon. Wala pong imposible. Kayang-kaya niyang baliktarin ang law or ang batas ng tao para bigyan ka ng pabor, kapatid, kung ikaw ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Yan po ang gagawin natin. Hindi po natin kailangang ipako ang ating mga katawan sa krus para maging kalugod-lugod. We cannot duplicate the sacrifice of Jesus on the cross. Hindi na natin kailangang magpapalo ng kung ano-ano pa man during the Holy Week. Hindi natin kailangang gawin yan, mga kapatid. Ang gagawin lang natin, magpakumbaba, magsisi, maniwala, at gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya yan po, unang-unang gagawin natin, gumising tayo mula sa ating pagtulog sa ating pananampalataya. Dapat gisingin natin, magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. At ang susunod po na gagawin natin, mga kaibigan, sa susunod po na bersikulo, kung titignan po natin ang verse 12, sabi niya, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Sabi niya dito, matatapos na ang gabi. Kaya iset aside na natin, iwaksi na natin ang mga gawain sa kadiliman at isuot natin ang liwanag. Tignan natin ang next verse, please. Verse 13. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Gusto kong basahin sa Tagalog, sabi niya dito, mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot natin ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. And in the next verse, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, pag-aaway at inggitan. Yan, ito lamang ay mga example lang. Ito lamang ay ilan lamang sa mga gawain ng kadiliman na kailangan nating iwaksi. Marami pa, mga kaibigan, kung babasahin po natin ang Bible, marami tayong ginagawa na gawain ng kadiliman. At sa ayaw man natin at gusto, kailangan nating aminin na naging kasangkapan tayo ng kadiliman. Lahat po tayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. Pero ang maganda dito, mga kapatid, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Mag-uumaga na, sabi ng Panginoon, matatapos na yung chance natin. Mawawala na yung opportunity na iayos natin ang ating mga buhay. Kaya habang may pagkakataon, mga kapatid, habang napapakinggan natin ang salita ng Diyos, habang libre na naipapahayag ang salita ng Panginoon, ay sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Iwaksi natin ang mga gawain sa kadiliman, mga kasamaan na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, yung mga magugulong kasiyahan, yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon, yung kasiyahan ng laman.
Alam nyo, ang laman, always na ang kalooban ng laman ay always na opposite sa kalooban ng banal na espiritu. Amen? Kaya kailangan nating magpapuspos. Lord, puspusin mo ako ng banal na espiritu mo dahil hindi po nating mapagtagumpayan ang kagustuhan ng laman na ito. Ano ba ang kagustuhan ng laman na ito? Mga kalaswaan, mga kahalayan, sexual immorality, sabi ng Bible. Pati mga immorality. Kaya yan, itama natin ang ating mga relasyon, mga kapatid. Kung noon man ay nakagawa tayo at nag-commit tayo ng ganitong mga kasalanan, meron pa tayong pagkakataon na iayos ang lahat, mga kapatid. Kung ikaw ay nakapag-asawa na, you stick to your wife, you stick to your husband. Amen? Huwag na tayong palipat-lipat. Maaring nai-enjoy natin yung mga ganitong mga kalaswaan. Maaring nai-enjoy natin yung mga ganitong mga kahalayan. Pero temporary lang. Hanggang dito lang yan sa lupa. How about your eternity? Paano naman pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito? Nagpakasasa tayo para sundin ang kalooban ng laman na ito. Pero how about our soul na magsasuffer for eternity sa impyerno? Dalawa po ang patutunguhan ng tao, impyerno at langit lamang po. Ang impyerno, para sa demonyo lang sana. Yun ang purpose ng Panginoon. Para sa demonyo lang sana ang impyerno. God never created hell for His creation. Hindi po para sa tao ang hell. Pero kung patuloy tayong magmamatigas sa Panginoon at patuloy nating gagawin ang kalooban ng laman na ito na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ay doon po patutungo ang mga tao na matitigas ang ulo, matitigas ang puso, na ayaw magbago, na ayaw i-grab ang opportunity para tayo po ay maiayos at maitama ang ating mga buhay. Ang langit po, mga kapatid, yan po ang para sa atin. Pero kung hindi po natin papakinggan ang warning ng Panginoon at hindi po tayo magpapalinis, kanina is to wake up, ngayon naman is to clean up. Maglinis po tayo. Lahat po tayo, magpalinis po tayo. Hindi lang po kayo, lahat po tayo, even the team, lahat po tayo nagkakasala sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para iayos, itama, ipaayos natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya yan, wag po nating sundin ang kalooban ng mundong ito. Alam niyo, ang kagustuhan ng mundo, yan, magpayaman to the extent na tayo po ay makakapangloko ng ating kapwa. Kung nagawa po natin yan noon, ayan, God is bringing you out. Merong repentance, pagsisihan natin, at wag na nating balikan. Yan po ang gusto ng Panginoon. Amen? There is no condemnation in Christ. Ngayon po na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, may pagbabagong nagaganap sa buhay mo, kapatid. Hindi mo kailangang manatili sa iyong kahapon. Iwanan na natin ang ating mga kahapon. Iwanan na natin ang ating nakaraan. Mamuhay tayo ng tama at wasto sa piling po ng ating Panginoon. At tatanggapin ka ng Diyos, kagaya ng isang prostitute. Iniharap nila kay Jesus. Sabi nila, Jesus, ano ang gagawin natin? Gagawin natin sa isang babaeng ito na ayon sa libro ni Moses ay dapat batuhin para mamatay ang mga taong katulad nito. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Tumahimik lang si Jesus, hindi niya ginudge ang isang prostitute na ito, ang isang makasalanang babaeng ito. Ano ang sinabi niya sa mga tao? Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At walang bumato dahil lahat ay nagkasala. At ano ang sinabi ni Jesus? Kung ang tao ay hindi ka binato, ako rin hindi kita babatuhin. Go now, go on with your life, and sin no more. Hindi po ginudge ni Jesus. Hindi niya sinabi na ikaw kasi makasalanan ka, ikaw kasi marumi ka, ikaw kasi ganito ang ginawa mo. Hindi po. Tinanggap siya ni Jesus at binilin niya. Sinabi niya, go and sin no more. Binigyan niya ng pagkakataon ang babae na makapamuhay ng malaya mula sa kasalanan. At yan din po ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung hindi man yung kalayaan man po natin ay hindi po sa rehas na yan, at least maging malaya ka pa rin mula po sa kasalanan, kapatid. Amen? Kaya yan po, mga kaibigan, we need to wake up, we need to clean up, at ang panghuli po na gagawin natin is nasa verse 14. Tignan po natin. Verse 14. Ano po ang sabi niya dyan?
Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Yan, isuot po natin. Isuot po natin yung karakter ni Kristo. Yan. Kaya nakikinig po tayo ng banal na espiritu sa salita ng Panginoon para malaman natin ano ba ang karakter ni Jesus. Yun po yung gusto ng Panginoon na isuot natin. Ipaugali po natin, yun po sana yung maging behavior natin. At sabi niya, huwag na ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Yan, kaya ang pangatlo na gagawin natin is to grow up. Wake up, clean up, and grow up. Lumago tayo at lalago tayo mga kapatid kung isa sa pamuhay po natin ang mga katuruan ng Biblia na ating pinag-aaralan at napapakinggan. Tayo po ay lalago. Mapapansin mo kapatid na yung ugali mo noon ay hindi na kagaya ngayon dahil binabago po tayo ng Panginoon from glory to glory. Kaya kung noon napakaiksi ng pasensya mo, kaya nakagawa ka ng kasalanan, kaya meron kang nasaktan. Kung noon ay wala kang pasensya sa ibang tao, pero mapapansin mo ngayon, meron ng pagtitimpi, meron ng pasensya, meron ng pagpapatawad, meron ng kabutihan. Yan po ay bunga ng presensya ng banal na espiritu sa buhay mo, kapatid. Kaya congratulations sa pagbabago na ginagawa ni Lord sa buhay mo. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon, mga kaibigan. Hallelujah! Magpatuloy po tayo, magpatuloy tayong magpuri, magsamba, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong mag-give up. Huwag tayong mag-give up. Kung nag-give up po tayo, talo tayo. Pero kahit ano po ang pinagdadaanan natin, as long as we keep holding on to the Lord Jesus Christ, ikaw kapatid ay matagumpay kay Kristo. Ito lamang po ang aking maibabahagi sa umagang ito at salamat po dahil talagang nakikita ko po na napaka-seryoso po ninyo na nakikinig sa salita ng Panginoon. Hangarin ko po at dalangin ko na kung ano pong napakinggan natin na katagumpayan at biyaya mula sa salita ng Panginoon, I declare in the name of Jesus that it shall be done upon each one of you. Makikita mo ang tagumpay, kapatid, sa pangalan ni Kristo. Kaya bago ko po ibalik sa ating MC, tayo pong muli ay manalangin. Salamat po, Diyos. Mabuti ka, napakadakila mo, O God. Salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, even sa aming pag-upo para mapakinggan ang iyong mga salita. Alam po namin na ikaw ay kumilos, ikaw ay tumugon sa hinaing ng bawat isa, and you have bestowed upon each one of us, O God, kung ano man ang hinihiling namin, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you for your power and presence, O God, and continue to work out your purpose and plans in the life of your people, Lord. Ikaw ang siyang mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone at binabalik ko po sa ating MC. Thank you. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po. Pastor Glenda sa bahagi sa amin sa umagang ito. And I believe na tayo po ay na-bless at na-encourage na magpatuloy pa rin pagkat tayo po ay lumago sa ating pananampalataya.